Magandang umaga po sa inyo lahat. Ayan, batiin nyo nga po inyong mga katabi na isang magandang umaga. Ngitian nyo po siya at batiin. Ayan. Tayo po ay masayang-masaya ngayong umaga dahil kasama po muli natin si Pastora Sel. Hello, Pastora Sel. Ganyan lang ba yung saya nyo sa pagkadating niya? Batiin po natin siya na mas masigla. Palakpakan po natin. Ayan, welcome ulit po. Ayan, kay Pastora Sel. Siya po ay ang asawa po ni Pastor Jowa. Nakasama din po natin ngayon, Pastor Jowa Bahia. Good morning po, Pastor. Ayan. Meron pa po ba tayo na muli ay nakasama natin ngayong umagang ito? Wala naman po. Yan, kaya po sa atin pong pagsisimula ng pananambahan, babatiin po natin ang atin pong mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary mula sa May 22 at May 24. May 22, Carmelo and Lenny Yamson, at May 24, si Kuya Romy and Nini Alduesa. Parang nandyan na po sila. Napapangiti si Kuya Romy. At si Kuya Arnel and Ate Tina Loria. Yan, hinihilingan po na pumunta po dito sa unahan si Kuya Romy at si Ate Nini para po sabay na maipanalangin sa mga birthday celebrants po. Kuya Romy at Ate Nini. At gayon din po, happy birthday po sa mga sumusunod. Makikita niyo po ang listahan sa HPM Trumpet. May 19, Dorcas Galang. 20, Lita Altea. 21, Eileen May Bituin, Emmanuel Eric Lucero at James Ra. 23, Tita Bituin, Abner Zamora. 24, Crispin Vergara, Chodora Reyes, Gabriel Luis Alduesa, Cheramel Zamora, Danica Decena. May 25, Estefina May Ramos, Marlon Galgoles, at May 26, John Bituin. Sa mga nabanggit po ba, meron po dito na birthday po nila ngayong week na ito? Si Pau. Yan, iniimbitahan din po dito sa unahan, si Pau. At ang iba pa pong nagdiriwang ng kanilang kaarawan, si Jeramil. James din pala. Ang dami palang birthday celebrants. Sino pa po? Meron pa po ba? Puro mga bagets pala ating aawitan ngayong umagang ito. Sige po, awitan po natin silang lahat ng happy birthday. Ito. Happy birthday to... Parang pageant. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. May God ever bless you. May God ever... Tayo po'y manalangin. Sa oras na ito, Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa mga pagpapala mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa buhay ng iglesyang ito, higit na lalo sa buhay ng bawat individual na ngayon ay nagdiriwang ng kanilang kaarawan, Panginoon. Gayon din sa mga kapatid namin na nagdiriwang ng kanilang pag-iisang dibdib. Palatandaan ang lahat ng ito, Diyos, ng iyong katapatan, ng iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw para sa iyong mga anak. Kung paano mo sila sinustentehan, ginabayan, inalalayan sa mga nagdaang panahon. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa pagpapatingkad mo, Ama, ng relasyon ng mga mag-asawa. Sa patuloy na pagkakalob mo sa kanila ng pagpapala at kaayusan ng kanilang buhay at tahanan. Salamat din, O Diyos, sa mga may kaarawan na patuloy mong ginagabayan at patuloy mong pinapaunlad ang kanilang pananampalataya. Ama, lahat ng ito'y itinataas namin at ipinagpapasalamat sa iyo. Gabayan mo sila ng patuloy,
Patnubayan mo po sila, yamang kami ay umaasa lamang sa iyo, ikaw na aming magulang. Ingatan mo ang buhay nila, higit na lalo ang pamilya ng mga mag-asawa, Panginoon, na ngayon ay nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Gabayan mo sila sa hiraharap ng kanilang mga buhay at ikaw ang magpala ng kanilang bawat gawain. Nang sa gayon, O Diyos, sa kanilang buhay ay maluwalhati ka sa lahat ng panahon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Muli po, happy birthday sa ating mga kapatid at happy wedding anniversary po sa inyo. Sa pagkakataon pong ito, tayo pong lahat ay tatayo. Batiin po natin ng bawat isa, lalo't higit po ang atin pong mga nagdiriwang ng birthdays and wedding anniversary, gayon din po ang ating pong mga bisita. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po yumakap, bumati, at mag-welcome po ng bawat isa ngayong umagang ito. Yan. Iparamdam po natin ang ating pag-welcome sa bawat isa. Kailangan ko ang pag-ibig mo, Diyos sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo ay dadakilain. Wala nang sa'yo ay maihahambing, ang awit ko iyong bigin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kabiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay. Sige po, iparamdam po natin ating pagmamahal at pagtawag sa bawat isa sa umagang ito. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala nang sa'yo'y mailahambing, awit ko'y iyong bigin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kabiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasa. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kabiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasama. Nadarama, sa tuwing kabiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasama. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kabiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Yan, palakpakan po natin ang Panginoon sa umagang ito. Yan. Kulang pa lang ating awit. Isang chorus pa po. Gusto niyo pa? Ayan, so pagkakataon pong ito, yung pong ating awit ng prosesyonal, ang ating pong kopya matatagpuan po sa loob po ng ating liturhiya sa nakasingit pong papel. Awitin po natin ng buong kasiglahan ang ating pong awit prosesyonal o bukal ng pagpapala.
sagana. Turuan akong umawit ng awit dyan sa langit. Sa bundok ako'y itindig, bundok ng iyong pag-ibig. Tulong mo'y dito nakamtan, para mo'y ibinigay. Ikaw aking aasahan hanggang kabilang buhay. Si Jesus ako'y hinahanap, nang ako'y malagalak. Pag ako'y mailigtas, dugo niya'y ibinaya. Sa awa mo't kabutihan, buhay ko'y aking utang. Hakbang ko'y iyong pangunahan, at nung di na maligaw ang abang puso kong handog, para patin mo, Diyos. Tataka mo na maghirog, tandang ako'y kay Jesus. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak sa kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Lumikha tayo ng masasayang awit ng papuri sa Diyos na lumikha ng sanlibutan. Halina, sama-sama tayo magpuri sa Diyos na dakila. Tayo po'y manalangin. Lord God, narito po kaming muli na iyong mga anak, sama-samang nagpupuri at nagpapasalamat. Maraming salamat, Ama, sa buong isang linggo ng iyong pag-iingat sa bawat isa. Ama, samahan mo nga po kami sa aming pananambahan sa araw na ito. At ang bawat tao po, Panginoon Diyos, na hahawak ng pananambahang ito, tulungan mo po kami. Alisin mo po ang lahat ng balakid, Ama, upang makapagpuri kami at makapanambahan sa iyo, Panginoon Diyos. Lalo tigit po sa lahat, buksan mo po ang aming puso at isipan, Panginoon Diyos, sa mga mensahe, Panginoon, na ipaparating mo sa amin, Panginoon. Tulungan mo din po kami na ang mga mensaheng ito, Lord, ay maging sandata namin sa aming buhay. Maraming salamat pong muli sa iyo, Panginoon, at ibinabalik ko po ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ayan, muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Yan. Yan. Sino po ang masaya sa araw na ito? Yan. Ang masaya po, gawin pong obvious sa ating mga muka na tayo po ay masaya. Ulit, sino po ang masaya at nagdiriwang sa umagang ito? Ayan. Sa umaga pong ito, ayan, sabi po na ating patnugot kanina, pagdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Yun po ang gagawin natin ngayong umagang ito. Tayo po ay magdiriwang, tayo po ay magsasaya sa kadakilaan ng Diyos. Yan. Papalakpak po natin ating mga kamay sa pagpupuri. Awitin mo natin lahat. Halina! Halina sama-sama. Purihin natin. Halina sama-sama. Halina sama-sama. Awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay. Itaas ating kawan. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Yan, mas malakas po natin aawitin ang awit na ito. Halina! Halina sama-sama. Purihin natin siya.
Ang Diyos ay buhay! Diyos ay buhay! Ayan, sa ating pong patuloy na pag-awit, tayo po ay magpapasalamat. Isa po sa napag-usapan namin sa Sunday School kanina, dapat daw ang pananampalataya ay ang pananampalataya ay ipinapahayag. In short, dapat po ang ating pananampalataya ay ginagawa nating obvious. Hindi po ito pang atin lamang, kundi ito po ay ine-express at ipinapahayag din po natin sa iba. Kaya sa pag-awit po natin ng pasasalamat, gawin po natin itong obvious. Ipakita po natin sa Panginoon na tunay tayo ay nagpapasalamat ngayong umagang ito. Tingnan natin kung aking mamasdan. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo ingalagan. Di ko kayang Di ko kayang sukatin Di ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. kung aking Mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo ingalagan. Di ko kayang isipin, Di ko kayang sukatin, di ko kayang sukatin Lord, ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong ang binigay sa akin. salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal. Ay sa akin, ang katulad mo. Mas malakas na po, salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yan, patuloy nga po natin ipalakpak ang ating po mga kamay. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo inalagaan. Di ko kayang Di isipin, ko kayang sukatin, di ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, ang binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Yun, napakaganda po nung sinabi sa kanta na hindi ko kung titingnan ko ang kalawakan, hindi ko maintindihan, Lord, kung bakit ako ang pinili mong mahalin at tanggapin. Ang tanging magiging reaksyon na lang po natin doon ay magpasalamat dahil hindi nga po natin maunawaan kung bakit tayo ang pinili ng Diyos. Sa Sa atin pong patuloy na pag-awit, patuloy po tayong magkaroon ng pusong mapagpasalamat sa ginawa ng Diyos sa buhay po ng
bawat isa. Patuloy po nating hanapin po yung sarili natin na naka-surrender ng buo sa Diyos, lalo't higit po sa banal na Espiritu na binigay niya po sa bawat isa sa atin. Patuloy po nating i-search yung mga puso po ng bawat isa sa umagang ito. Yes, Lord, awitin po natin, Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. I need your anointing. Come in your power. Ulitin natin, I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you Minsan pa, come Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow To love you where more. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. Patuloy mo ngang i-focus ang iyong puso at isip sa Panginoon ngayong umagang Nothing ito. compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Awitin natin lahat, Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love nating awitin. I'm reaching for your heart. Reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel Your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit Saan and pa I'm reaching. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me I closer feel your to power you. in you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you. Minsan pa I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you I worship face to you. face. I worship you in spirit and in truth. Tayo po'y tumungo sa pananalangin. Panginoon naming Diyos, sinasamba ka nga po namin sa umagang ito. Maraming salamat po sa pagbibigay niyo po sa amin ng pribilehiyo na makaawit, makapagpuri, makasamba sa iyong harapan. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy na pagpapakita, pagpaparanas ng iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Gayon din po, pagpapakita ng pagmamahal niyo sa iglesyang ito. Panginoon, marami pong salamat sa presensya po ng bawat isa
Nawa nga po, matagpuan niyo po ang bawat puso namin na nagnanais sumamba sa iyo at makatagpo ka ngayong umagang ito. Lord, loobin niyo po na maranasan namin ang iyong presensya sa patuloy po naming pananambahan sa iyo sa umagang ito. Sa iyo po namin ibinibigay ang lahat ng aming papuri at pasasalamat sa umagang ito at kami po ay nagagalak dahil muli ka naming mapapapurihan. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Yan. Muli po, palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon nga po ay sabay-sabay po nating bibigkasin with conviction ang LEC Vision. Bago po natin pala banggitin, ano po para sa inyo pag sinabing with conviction? Lagi ko narinig kay Pastor Art. Pag conviction po, babanggitin mo ito ng may buong paniniwala. At wala pong tao na nagbabanggit with conviction ng lalamya. Pag with conviction, with confidence, with full force mong babanggitin. Okay? Banggitin po natin na, sabi nga pag vision, nakikita mo na ito. LEC Vision, ang Lipa Evangelical Church, at kulingang pamayanan ng mga mananampalataya na may malalim na pagtatalaga sa Diyos tungo sa masagana at makapunang buhay. LEC Mission, ang Lipa Evangelical Church, ay nakatalagang magpatotoo para kay Jesucristo, maganda at maghubog ng bawat mananampalataya sa tapat na pagsunod sa Diyos. Maaari na pong magsiupo ang kapulungan. Para po sa tawag ng pagsisisi, ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nakakasalang tunay, at bawat nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan, ako'y masama na buhat ng iluwal. Tayo po ay maglaan ng sandaling katahimikan para sa ating pong panalangin ng pagsisisi. Kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasalanan dahil matuwid siya. Kaya sa umagang ito, ang sino mang lumapit sa harapan ng ating Diyos upang humingi ng kapatawaran sa kanyang mga nagawang pagkakasala, ay makatitiyak ng pagpapatawad, ng paglilinis ng ating Diyos. Tanggapin ninyo ang kapatawaran ito. Mamuhay kayo bilang mga pinalaya, nilinis ng ating Diyos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Amen.
morning po sa ating lahat at welcome po sa bawat isa. Dito po tayo sa ating pagbabalita. Welcome din po pala kay Pastor Jowa at kay Pastor Loricel. Nakasama daw po natin ngayon. Bahiya, magandang umaga at welcome po sa inyong lahat. Meron pa po ba tayo mga bisita na hindi po natin nasabi or mga bagong dating para po ma-welcome natin sila? Wala na po, dadako po tayo sa ating pagbabalita. Tungayan po natin ang ating HPM Trumpet 5. Yung pong ating weekly activities, nakasulat naman po lahat dito, magmula po Sunday hanggang Sunday po ulit. Buong isang linggo nakasulat po dito. Tunghayan na lang po natin dito sa ating HPM Trumpet. At ito pong ating church activities para po sa buwan ng Mayo. Ngayon pong araw na ito ang pagtatalaga sa mga opisyales ng konsilyo o lupon. Ngayon din po ang simula ng encounter. Ito po ay ngayon hanggang sa 22 ng May. 22 to 24 po ng May, Youth Camp sa Laguna. 26, Youth Worship Service. Ito po ay magsisimula ng 5:45 ng hapon. At sa May 27 po ang Congregational Meeting. Wala po tayong Sunday School doon at wala din po tayong Vesper Service. Magsisimula po ang pananambahan sa ganap na 8:30 ng umaga. Sa May 28 po naman, gaganap hanggang June 2, May 28 hanggang June 2, gaganapin po ang ating Adult Communication Class, 8:30 a.m. Adult Communicant Class, 8:30 a.m. to 3 p.m. po. Tapos, sa 29 po ay sa 29 daw po ng May ay may gaganapin pong pasasalamat sa mga BCS volunteer teachers and staff, fellowship and restaurant and recreation. Sa Talisay daw po ito. Sa 8 a.m. daw po ang, siguro po alisan po yon. Patuloy din po ay pinag-aanya niya sa atin ating Sunday School at ang atin pong Couple Sunday. Ganun din po, narito rin po yung mga schedule po ng ating Donwats, SOL1, SOL2, post-encounter para po sa mga babae at lalaki. Tunghayan na lang po natin kung kailan yung mga araw. Tapos ayun po ating mentoring, nandito rin po. At malugod po din namin ibinabalita sa inyo yung natapos na medical mission po sa SICO na ginanap po kahapon. Ang lahat po, ang nagpa-medical check-up po ay may bilang na 185, yung pong sa OB ay 5, sa dental 60, circumcision 53. Lahat-lahat po ng mga nagamot doon ay may 303 na katao. At nagpapasalamat din po sa mga doktor, nurses, sa mga UCM, CWA, CYF, at sa lahat po ng mga volunteers na dumalo po doon. Patuloy din pong pinananawagan ang gawain po ng CWA fundraising, yung pong ating junk selling. Makipag-unayan po lamang tayo kina Ate Marisa at Ate Nini at Teacher Hilda. Yun po namang ating worship service leaders, narito rin po sa likod ng ating HPM. Ganun din po ang para sa midweek service in charge. Yung po mga ushers, nandito rin po, matutunghayan din po natin dito. At binabalita din po sa atin na yung pong ating all cell leaders, meeting and fellowship. Abangan po natin ito. Ito po ay gaganapin sa June 18, August 20, October 15, December 17, 6 p.m. to 8 p.m. At pasalamat din po sa naghandog ng mga bulaklak. Salamat daw po para kay Ate Lita Altea, birthday niya daw po. At 4th year memorial po ni Kuya Dado. Sila po yung naghandog ng mga bulaklak. Maraming salamat po. May iba pa po bang balita? Sa darating pong linggo, magkakaroon tayo ng congregational meeting. Ginaganyak po na lahat ng organizational heads, board heads, ay magbibigay po ng kanilang accomplishment report. Ano po? Yung accomplishment report ay
isa-summarize po natin, i-share po natin sa kongregasyon upang malaman ng kongregasyon kung nasaan na tayo ngayon tumatahak at ano yung natahak natin sa loob ng isang taon. Ganon din, magkakaroon din po ng special council meeting sa darating pong May 24. Okay. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon pong darating na Sabado ay magkakaroon po ulit tayo ng Youth Worship Service po. May 26 po at same time, 5:45 p.m. Same place din po dito po sa simbahan at opo. Yun. At sana po makita po natin ang ating mga sarili na excited po para po dumalo sa Youth Worship Service ngayon pong May 26. At gayon din po, tinatawagan po tayong mga kabataan na pagkatapos po ng service ay manatili po tayo dito sa simbahan dahil magkakaroon po tayo ng prayer time. Salamat po. Magandang umaga po. Taas po lahat ng kamay ng lahat po ng kabataan. Mga kabataan. Ang dami. So yun, sa darating pong May 28 to 30 ay magkakaroon po ng KTKK Camp. May 28 to 30. So ang theme po ng camp ay Making a Distinction. So ang registration po natin ay 300 pesos. So makipag-ugnayan po tayo sa ating CYF President, si Kuya Jello, at sa ating CYF Vice President na si Ate Enrica. So lahat po ay invited sa gawaing ito. Lahat po ng kabataang nagnanais na magkaroon nga ng distinction sa kanilang buhay ay invited po. Lahat po. Kahit po hindi member, basta po willing kayo na umattend ng camp, ay pwede po kayong sumama sa camping. So yun. Inaasahan po kayo ng Panginoon doon. Maraming salamat po. Sa Huwebes po mga kapatid ay sa special council meeting, pinapaalala po sa lahat ng mga board at organization yung matagal na ho natin na pinag-uusapan na paggawa ng inyong mga plano. Sana po makapagbanggit man lang kayo kung ano ang mga initial na plano ninyo. Nang sa gayon, sa pagkakaroon po ng gagawin nating all leaders meeting, doon ho natin babalangkasin yung mga plano ninyo ng pinong-pino. Yun po. Sa pagkakataon pong ito, tinatawagan ko po sa unahan ang mga elders ng church na pumunta ho dito sa unahan upang italaga natin ang ilang mga kapatid na nagpahayag ng kanilang pagnanais na maging bahagi ng Lipa Evangelical Church. Tinatawagan ko rin po sa pagkakataong ito ang mga kapatid na nagnanais na maging ganap na kaanib ng Lipa Evangelical Church, ang mga kapatid na Bernadette Papa, Kian Giselle Papa, Rowena Andales, Jonah May Andales, Edwin Andales Jr. Ito po mga kapatid ay nasa ilalim ng cell group ni Ate Fe, ni Fe Tanduyan. Yan po ang product ng cell group ni Ate Fe Tanduyan. Hello, Mike.
Sa mga pagkakataong ito, mga kapatid, narito tayo sa yugtong ito upang tanggapin natin ang ilang mga kapatid nito na nagnanais magpahayag ng kanilang mga sarili sa harapan ng altar ng Diyos upang maging ganap na kaanib ng Lipa Evangelical Church. Ang ganito pong gawain, mga kapatid, ay isang pagdiriwang sa bahagi natin sapagkat palatandaan ito na ang iglesia ay buhay at nagpapatuloy sa kanyang misyon sa tagubilin ng ating Panginoong Hesus na gawin nating mga alagad ang lahat ng bansa. Bautismohan sila at turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos sa atin ng ating Panginoon. Ang mga kapatid na ito, mga para sa informasyon ng kapulungan, ay bunga ng pagmimisyon ng ating mga kapatiran, lalo na partikular sa ilalim ng cell group ng ating kapatid na Fetanduyan. Ito yung layunin ng ating cell group, na makapaghatid ng maraming kaluluwa sa harapan ng Diyos. At dahil dito, sila ang naging bunga ng gawain ito. Kayong mga kapatid, hello, parang ang lulungkot nyo. Okay. Masasaya sila. Nagpapasalamat una tayo sa Panginoon dahil sa bunga ng pananampalatayang nakalagay sa inyong mga puso sa oras na ito. Narito kayo upang ipahayag ninyo ang inyong mga sarili sa harapan ng altar ng Diyos sa iyong pagnanais na maging ganap na kaanib ng United Church of Christ in the Philippines, Lipa Evangelical Church. Sa inyong pagpapahayag na ito, bago natin ito ganap na gawin, nais kung makita ninyo ito na ang gawain itong ng panunumpa o pagharap sa harapan ng Diyos ay isang napakabanal na gawain. Kung kaya simulan natin ito sa pamamagitan ng pananalangin sa harapan ng Diyos. Sa antas na ito, Diyos, ng aming pagpapahayag, ng aming mga buhay sa iyo, nais namin, O Diyos, na buksan ang aming mga puso sa iyong banal na harapan upang ipahayag sa iyo ang aming kagalakan dahil ang aming pagharap sa iyo ay palatandaan ng katapatan mo sa amin at palatandaan na hindi ka kailan nagsawa sa amin upang kami akayin, turuan, nang sa gayon ng iyong iglesia ay makapagbahagi nga ng buhay sa marami pang tao sa aming komunidad. Sa ganitong anyo, Diyos, humaharap sa iyo ang iyong iglesia, ang Lipa Evangelical Church, na may kagalakan sa kanilang mga puso. Sapagkat ang oras na ito ay oras ng pagpapahayag ng iglesyang ito ay buhay at patuloy mong pinagbubunga. Salamat, O Diyos, sa mga kapatid na patuloy mong ginagamit upang magdala sa iyo ng kaluluwa sa iyong banal na paanan. Nawa ang bawat isa sa amin, tunay nga na madama ang kagalakan ng patuloy na maging instrumento mo na gumagampan ng banal mong pagkakatawag sa amin. Narito, O Diyos, ang mga kapatid na ito na nagpapahayag ng kanilang pagnanais na maging ganap na kaanib ng iglesyang ito. Dalangin namin na sa oras na ito ng aming pagdiriwang at pagharap sa iyo ng mga kapatid na ito, ang iyong banal na Espiritu ang siyang manguna, ang siyang magbigay sa amin ng tunay na kaunawaan nang sa gayon ang gawain ito ay hindi lamang maging isang simpleng seremonya, kundi maging kapahayagan o patuloy na kapahayagan ng buhay ng iyong iglesia. Pinupuri ka namin, O Diyos, sa pagkakataong ito. Ipaunawa mo rin kung ganoon, O Diyos, sa mga kapatid na ito na aming itinatalaga ngayon, na ang kanilang pagharap sa iyo ay isang napakabanal na kapagpapahayag ng buhay sa iyong banal na harapan. Na sila'y magiging tapat, na sila'y magiging responsable na bahagi ng iyong iglesia. Ang lahat ng ito, Diyos, ay pinagpapasalamat namin sa pangalan ni Jesus na siyang tumawag sa amin para sa iyo. Amen. Sa pagkakataong ito, nais ko kayong tanungin ng ilang mga katanungan
Kung kayo ay nagpapahayag ng pagsang-ayon, mangyaring sagutin ninyo ito ng opo. Ano po? Sa inyong pagharap sa altar ng Diyos, inyo bang muling ipinapahayag sa inyong buhay ang inyong pananampalataya sa tatong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo, at kayo ba'y nangangako na magpapatuloy kayong magiging matapat sa pagkilala sa nag-iisang Diyos na ito? Inyo bang ipinapahayag sa inyong mga buhay na si Jesus ang inyong Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay? Nangangako ba kayo na magiging kayong tapat sa lahat ng alituntunin na pinaiiral ng simbahang ito sa pagsunod sa Constitution and Bylaws ng United Church of Christ in the Philippines at sa iba pang mga gawain at alituntunin na nais ipatupad sa pamamagitan ng Lipa Evangelical Church? Nangangako ba kayo na kikilalanin ninyo ang mga tagapangunan ninyo bilang inyong mga leader na susundin at magiging tapat kayo sa mga bagay na ipagagawa sa inyo bilang kaanib ng iglesyang ito? Sa kapulungang ito, tayo ba'y nangangako na pangangalagaan ang mga kapatid na ito at sisiguraduhin natin na sila ay palalaguin natin sa pananampalataya na kasama tayo sa lahat ng gawain ng paghuhubog sa kanila? Kung tayo po ay nangangako, mangyaring lagdaan natin ito sa pamamagitan ng ating pagtayo. Inaanyayahan ko po kayong lumuhod. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay na napakadakila mo, Ama, sa buhay ng bawat isa sa amin, lalong higit, Ama, sa buhay ng iglesia mong ito, na kung saan, Panginoon, patuloy mong ipinapakita sa amin na hindi mo sasayang lahat ng aming mga pagpapagal kung ito, Panginoon, ay nauukol sa iyo. Narito, Ama, ang kapahayagan ng iyong kadakilaan, na kung saan, Panginoon, patuloy na nagbubunga ang iyong pag-ibig na itinatanim sa puso ng bawat isa sa amin. Narito po ang aming mga kapatid, kusang loob, Panginoon Diyos, na itinatalaga ang kanilang mga sarili, na kung anuman, Panginoon Diyos, ang pananampalataya at doktrina, Panginoon, na itinatalaga sa iglesia mong ito, ay kanilang aakapin, Ama. Nawa po, Panginoon, sa bawat isa sa amin, nawa magkaroon kami, Panginoon, ng pagmamalasakit sa kanila, na Panginoon Diyos, kung paano nila nais, Panginoon Diyos, na maging kaisa ng iglesia mong ito, tunay na makita sa amin, Panginoon, ang salita, Panginoon, na kung saan ang kapatiran ay tunay na mararanasan ang pagmamalasakit at pag-ibig. Loobin mo, Panginoon, na maging instrumento ang bawat isa sa amin sa ikalalago ng kanilang pananampalataya. Ito ang samo namit dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po ang kapulungan. Inaanyayahan ko uli kayo dito sa harapan. Sa susunod na Lunes, hindi bukas, sunod na Lunes, mag-a-attend kayo ng communicant class. Yung communicant class ay 1 week. Okay? Nais ko kayong humarap sa congregation. Mga kapatid, salubungin po natin sila ng palakpakan bilang pagtanggap sa mga kapatid nito. Pagkatapos natin, mga kapatid, na magtalaga ng mga bagong kaanib ng iglesia, sa pagkakataon ding ito, magtatalaga tayo ng ating mga kapatid sa pamunuan ng konsilyo at ng mga lupon. Nawawala yung lista ko.
Sa pagkakataon pong ito, nais ko pong anyayahan na pumunta sa unahan ang mga sumusunod na mga opisyales ng konsilyo. Ang chairperson po ng ating konsilyo sa taong 2012, ecclesial year 2012 to 2013. Chairperson ay kapatid na Eric Lucero. Vice Chairperson, kapatid na Romeo Alduesa. Secretary, kapatid na Edith Kabilitasan. Treasurer, kapatid na Nilda Osorio. Financial Secretary, kapatid na Debbie Pelias. Auditor, kapatid na Wilma Di Castro. Okay. Mga kapatid, iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iisa lamang ang gawain, at iisa rin ang Diyos na sumasalangit at gumagawa sa lahat ng iyon. Tayo po'y manalangin. Ikaw na aming Diyos at aming magulang, at siyang banal, at siyang nakakaalam ng lahat ng bagay. Ang lahat ng kapahayagan ng aming buhay, ang aming pagnanais na makapaglingkod sa iyo. Lahat ng ito, Diyos, ang pinagmumulan ay ikaw, sapagkat ikaw ang pumili at humubog sa amin upang maging karapat dapat na maglingkod sa iyo. Kaya naman, O Diyos na aming magulang, nais naming gamitin at ibahagi sa iyo ang ministeryo, ang mga talento at kakayahanan na ibinibigay mo sa mga kapatid na ito na ngayon ay nagtatalaga ng kanilang sarili at nanunumpa sa iyong banal na harapan. Sa gawain ito, Diyos, dalangin namin na gawin mo ito na banal at kaaya-aya sa iyo. Samahan mo kami kung gayon sa gawain ito ng aming pagtatalaga. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa inyong mga halal na pamunuan, nais ko kayong tanungin ng ilang bagay at kung kayo nangangako na ito'y tutup din ninyo, mangyaring sagutin ninyo ito ng opo. Mga kapatid, kayo ay tinawag ng Diyos upang maging mga lingkod niya para sa Kanya at para sa Kanyang bayan. Batid ninyo ang uri ng gawain na dapat isakatuparan at siya ninyong gagampanan. Kayo ba'y nananampalataya kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas at inyo ba siyang kinikilala bilang ulo at pinuno ng iglesia na inyong kinabibilangan? Inyo bang tinatanggap ang banal na kasulatan bilang kinasihan na banal ng banal na Espiritu at siyang magiging sandigan ng inyong pagkilos at paglilingkod? Kayo ba'y handang maging mga tagapanguna ng iglesyang ito bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos at nangangako ba kayong magiging halimbawa para sa buong kapatiran, buong kapakangbabaang maglilingkod at makikipagtulungan sa kanila? Inyo bang tinatanggap ang pagkatawag sa inyo bilang mga kaanib ng pamunuan ng konsilyo at magiging mga tagapanguna ng iglesia? Nangangako ba kayo ng buong katapatan ninyong gagampanan ang inyong tungkulin at magiging halimbawa rin kayo sa pagpapatupad ng mga disiplina at alituntunin ng iglesia na ating kinabibilangan? Sa kapulungang ito, kayo ba'y bilang mga kaanib ng iglesyang ito ay tinatanggap ang mga kapatid nating ito na ating pinili bilang mga tagapanguna ng ating kapatiran? Nangangako ba kayo na ang bawat isa sa atin ay makikipagtulungan sa kanila at rirespetuhin sila bilang mga taong itinalaga ng Diyos na manguna sa atin?
Sila na ating mga kapatid na nagpasya na maglilingkod at isasagawa ng buong katapatan ang kanilang mga tungkulin. Inyo bang tinatanggap na aalalayan at rirespetuhin? Kung gayon, kung ito'y inyong pinapangakuan, ipahayag ninyo ang inyong pagsang-ayon sa pamamagitan ng inyong pagtayo. Nais kong pumunta sa unahan ang mga inconvent elders upang ipatong sa mga kapatid nito ang kanilang mga kamay. Inaanyayahan ko po kayong lumuhod. Tayo po yumuko sa harapan ng Diyos at buong kapakumbabaan tayong manalangin ng panalangin ng pagtatalaga. O Diyos na aming magulang, pagpalain mo po ang mga lingkod mong ito na ngayon ay pinapatungan ng mga kamay ng matatanda ng iglesia bilang tanda ng banal na pagtatalaga sa iyong pagkakapili sa banal na tungkulin ng mga kapatid na ito. Sila, O Diyos, ang tinawag mo na magiging tagapanguna sa iglesyang ito. Dalangin namin, Ama, na biyayaan mo sila ng kalakasan at katalinuhan upang lalo silang maging epektibong lingkod mo bilang iyong mga anak. Igawad mo po sa kanila ang mapagpalang kamay na siyang aakay sa kanila patungo sa wastong landas ng paglilingkod. Ibigay mo sa kanila, O Diyos, ang iyong bendisyon. At italaga mo sa sila, Panginoon, sa mga pamunuan na kung saan sila tinawag mo, O Diyos. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, inaanyayahan ko po ang buong kapulungan na itaas ang kamay sa mga kapatid na ito bilang pagtatalaga natin sa Panginoon. At ngayon, O Diyos, narito ang iyong buong iglesia na itinataas ang kanilang mga kamay, tanda ng pagkilala ng kabanalan ng pagtatalagang ito. Ikasi mo kung gayon sa kanila sa oras na ito ang iyong banal na espiritu at igawad sa kanila ang iyong makalangit na bendisyon. At ngayon, humayo nga kayo sa banal na pagkakatawag sa inyo. Patuloy na paliwanagin ng Diyos na ating Ama ang kanyang banal na mukha sa inyo. Ingatan niya kayo. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, lagi niyang panariwain sa inyong mga puso ang banal na pagkakapili sa inyo. At sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ang karunungan at ang katalinuhan, igawad niya sa inyo ngayon at magpakailanman. Amen. Makakatayo na po kayo. Makakaupo na po ang kapulungan. Humarap po tayo sa kongregasyon. Mga kapatid, narito ang ating konsilyong itinalaga sa taong ito. Okay. Hindi ako nakita sa picture. Okay. Sa pagkakataong ito, nais ko pong tawagin ang mga board na itatalaga natin ngayon. Ang Board of Elders, ang mga kapatid na Joy Liego, Nini Alduesa, Lisa Moises, Feli Aguilera, Lai Baroja, Rowena Hernandez, Ronald Sarmiento, Ellen Lucero. Pumunta po sa unahan. Sa Board of Christian Educators, ang mga kapatid na Abi Baroja, Dr. Aida Indino, Jiden Nieva, Doreen Baroja, Fe Tanduyan, Caricia Indino, Sara Kabilitasan, Mirna Oliva. Sa Board of Deacons, ang mga kapatid na
Ninette Orias, Presi Mercado, Del Golpo, Alfred Baroja, Eva Toledo, Joy Landicho, Enrica Malbas, Grace Ra. Pwede pong magsama-sama yung bawat lupon para ma-identify natin. Mga kapatid, nais kong ipaalam sa inyo, lapit-lapit po kayo dito ng kaunti. Dito po. Na ang mga lupon na ito ay napakabanal ng mga tungkulin. Ano po? Tingnan niyo po ang wisdom na binigay ng ating Panginoon. Hindi ka pwedeng maging kaanib ng iglesia hanggang hindi ka tinatanggap ng Board of Elders. Pero hindi lalago sa karunungan at sa pananampalataya ang mga tinanggap na ito ng Board of Elders kung hindi sila tuturuan ng Christian educators. At kahit naman gaanong turo ng Christian educators sa mga kapatid, kung hindi rin naman sila bibigyan ng lakas ng Board of Deacons, mababansot din sila. Kaya itong tatlong board ng ating iglesia ay napakahalaga. Proseso po ito na gumagampan ng bawat gampanin. Technically, kahit walang board of Board of Mission, pamamahalaan yon ng Board of Elders. Kahit wala tayong ano yung nag-aasikaso sa mga building na ito? Board of Trustees, kaya yung pamahalaan ng Board of Deacons. Dahil sila technically ang namamahala sa lahat ng development, physical development ng church. Lamang sa ating iglesia, napakalawak na ng mga gawain, kaya nagtalaga tayo ng mga ibang mga board. Pero itong tatlong ito, necessity ito sa church, hindi sila pwedeng mawala. Kahit mga kapatid, worshiping congregation pa lang, kailangan may board of elders na, may board of Christian educators, may board of deacons na. Sa inyong mga board, nais kong ipaunawa sa inyo, lalo na sa board of elders at board of Christian educators. Ang kriteria ng ating saligang batas ay walang panagkaiba sa inyong dalawa, sa dalawang board na ito. Kung ang board of elders ay mga spiritual educators, kayo rin ay spiritual educators. Kung ano ang pamumuhay na hinihiling ng Diyos sa mga board of elders, walang pinagkaiba doon ang board of Christian educators. Pareho kayo. In essence, both of you are bishops of the church. Kayo yung dalawang lupo na naghuhubog ng kabanalan at espiritualidad ng kongregasyong ito. Tandaan ninyo yan. Napakabanal ng pagkakatawag sa inyo. Hindi naman nangangahulugang mababa ang pagkakatawag sa inyo. Napakabanal din ang pagkakatawag sa Board of Christian of Deacons. Sapagkat sa inyo ipinagkatiwala ng Diyos ang pamamahala upang ingatan ang lahat ng mga ari-arian ng church. No? Walang pwedeng maging maayos na ari-arian dito na hindi pinangangalagaan ng Board of Deacons. Magmula sa isang kusing hanggang sa building na kung saan tayo nagko-congregate, technically nasa inyo yan. Kaya dapat lagi kayo nakikipag-ugnayan sa Board of Trustees bilang Board of Deacons. Dahil kayo ang tagapamahala ng lahat ng yan. Sinasabi ko ito sa inyo mga kapatid, para once and for all, malaman ng buong kongregasyon kung ano ang napakabigat na gampanin ng mga board na ito. Mga kapatid, hindi sila narito para mag-display. Nandito sila dahil may napakabigat silang tungkulin at kailangan din doon ang inyong pakikipag-isa.
Sa ating pagtatalaga, nais kong sabihin sa inyo na bagamat may iba't iba tayong kakayanan at nalalaman sa buhay, ang mga ito ay dapat gamitin sa iisang layunin ng paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Dahil sa ito'y pinag-isa ni Kristo, nararapat na sama-sama nating isakatuparan ang gawain na Kanyang iniata sa atin. Tayo ay tinawag hindi upang maging hari para sa iba o maging amo ng sino man. Tayo ay pinili upang maging tagapanguna at maging halimbawa ng katapatan at paglilingkod. Sa loob ng bakuran ng ating kapatiran, ang iba ay pinili upang gumampa ng kanilang kani-kaniyang gawain. Ang iba, ginawa niyang mga board of elders, board of Christian educators, board of deacons. Ito'y isang pagpapatunay ng ating Panginoong Hesus at pagpapaalaala rin sa atin lagi ng Kanyang sabihin sa atin na ang sino man sa inyo ang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naririto upang maglingkod at hindi upang paglingkuran at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutuwa.